Hi mga mi! So tapos na nga natin pag-usapan yung first question kahapon. So ngayon naman ang pag-usapan natin yung second question, kung paano ko siya naturuan mag-clean up. Sa totoo lang mga mi, first time parent din kami, wala rin talaga kaming gaano alam kung paano magpalaki ng bata, marunong na kaming gumawa ng bata, charis. Um, ano nga yun? Nawala tuloy ako. Pinagpawisan ako. Nag-research din ako mga mi and nagbasa-basa ako ng mga vlogs ng mga mommy, gano'n, para makahanap ng way kung paano ba talaga ang magpalaki ng bata, 'di ba? Pinaka-source ko talaga mga mi is yung mga mommy din. Siyempre sino ba naman makakaalam nun, 'di ba? Siyempre may mga experience na talaga na mommy. Ayun nga mga mi, nung 1-year-old po si Elle, may nabasa akong isang vlog ng isang mommy na hayaan lang daw po magkalat yung bata, ano daw, nauutal. Hayaan lang daw po natin magkalat yung bata kasi dun daw po nabu-boost yung brain development niya, nade-develop yung motor skills niya, at marami pa pong iba akong nabasa dun, eh. Basta maganda daw po yung hayaan lang daw po sila magkalat. So, nung 1-year-old siya, hinayaan ko lang talaga siya magkalat, mga mi. As in, sobrang kalat talaga ng bahay namin, mga mi. Kung followers na kayo dati, paalam niyo yan. And pagkatapos nung pagdating ng 2 years old, parang sabi ko parang ayoko ng ganito, ayoko ng tawag dito, ayoko ng ganitong bahay, ayoko ng makalat kasi mga kami mag-asawa hindi talaga kami makalat sa bahay. Ah, parang sabi ko, parang may mali, parang hindi ko gusto yung ganitong environment para sa baby ko, yung sobrang kalat, mga mi. So ayun nga mga mi, pagdating niya ng 2 years old, dun na ako nag-decide na ayusin yung mga toys niya. Inorganize ko yung toys niya, bawat ano, kung ano man yung laruan na yon. Ayan. Nag-research din talaga ako kung paano mag-organize ng toys, mga mi. At doon na nga nakita ko ang toy rotation method. Dito ko nilagay yung mga activity ni Elle. Tapos maglalabas lang ako mga mi ng mga lalaruin niya. Ayan. Mga 2 to 3 toys lang po para hindi masyado ma-overstimulate. Kapag isang toys lang ginawa mo, halimbawa ito muna, magbibuild yung concentration niya dito, mga mi. Tapos, nung na-organize ko na yung mga toys ni Elle, doon ko na siya tinuruan kung paano niya lalaruin yung toy niya, kung paano niya ibabalik yung toys niya, kung saan niya kinuha. So, ang tanong, paano ko siya napapasunod? Napapasunod ko siya, mga mi, kasi di ba alam naman natin kapag 2 years old, ang way of communication niya is through play talaga. Para lang kami naglalaro, mga mi, kapag naglilinis kami. Nagawa namin yan araw-araw. Medyo mahirap talaga mga yun, pero tiyaga lang kasi ang ganda din naman ng ano eh, ng magiging result niya. Kaya tiyaga lang talaga. Hanggang ngayon nga na 3 years old na siya, mga mi, mas maganda na yung way ng paglalaro niya. Alam na niya kung paano ibalik yung toys, kung saan niya kinuha. And dahil nga toy rotation kami, hindi pa rin ngayon nasisira yung mga binili namin laruan niya. And kompleto pa rin talaga siya. And hindi na talaga magulo yung bahay namin. So ayun mga mi, masyado na ulit mahaba itong video natin. Sagutin natin yung third question sa part 3 ng video siguro, mga mi. Kung paano niya nagagawa yung mga activity niya independently.